Mondays to Fridays, 9 p.m. to 2 a.m. Hello po sa mga magjowa na ang team song nila ay Moshi Moshi ano ne ano. Congrats ha, ganda ng team song niya. Bakit di nyo gawing ano, In Heaven There Is No Beer? Naalala nyo ba kantang yan? Alam mo yun? In heaven there is no beer. That's why we drink it here. In heaven there is no beer. Merong ganyan kanta, tsaka yung kasabay niya na yung kantangin yung Coconut Nut. A coconut nut is a giant nut. Ganito na lang. If you eat too much, ganito na lang, pero tumuloy. You'll get, very fat. Hindi naman nakakataba yung buko. Ang gusto kong klase ng buko ay malauhog. Di ba masarap yun? Yung hindi matigas, hindi malambot. Yung sakto lang, di ba? Yan yung pang sa malamig. Yung malauhog. Good evening, everyone. Time check. Check. What ba time check? 14 after 11 o'clock. Saying hi to Angeline Adamero. Belated happy birthday. Caridad Vicente sa inyong dalawa. Coming from Tita Beth. Happy birthday, Tessa Ligas. Yan. Ano to? Pi ba ito? At sa H11 na Access Monumento. Ano P1 ba ito? PI. Mga ito, papangit na sulat. Access Monumento College from Jehan or Jejan Pamintuan. Sabi ni Angela Pamintuan. Happy birthday to brother Alvin Vergara. Yan. Sana'y gumaling na ang anaan mo. Walang ganon. Nagdagdag lang ako. Happy birthday ba? Happy listening to all the friends of whoever this is. Cory, Jancy, Cindy, and Ate M, especially sa birthday girl na si Joy Ann Lopez. Sabi ni Eva ng Star City. Salamat kay Bok daw Ate Che sa Samsung S5 cake at paalak. Talaga, sino binigyan ng S5? Ba? Basta ako Cherry Mobile, wag kayo dyan. Kay Tito sa Minudo, kay Ate Shell sa sponsor sa alak. Puro alak, mga lasinggo kayo ha. Mga tsura ninyo. Ang Alsaga family, ang Karaeg family, ang Paldes family, ang Alapitan family, ang Doria family. Hello po. At yung ibang estudyante ng BSA 3-17 ba ito? Ng PUP Santa Mesa ay nandito ngayon nakiki-aircon. Sila ay sina Olan Yu, Amalin Yu, Superman. Ano nga ba yun? Kantang yun? Hindi. Karen Vismonte, Krisha Alcantara, hello kay Professor Delia Liz, Professor Ortega, Professor Cachero. Happy 9th birthday, JC Paharillo, Ate Camille here. Ano ngayon? Congrats kay Rory Lee Salvadico. Yung pangalan niya parang tongue twister. Rory. Hindi naman lahat nakakabigkas ng R na matino, di ba? May mga taong ang R nila ay Romorolyo, di ba? May kaklase ako ng elementary, hindi ko napamagaling ko sino. Pamagalit sa akin. Hirap siya sa tulan namin na pinamagatang Green Things Growing. Puro R yan eh. The Green Things, yung R niya ay R. Ganon. R. Yung Green Things Growing, mga kaibigan, puro yan. Puro R yan. Mula umpisa ng tula hanggang matapos, di ba? Ganyan niya. The Green Things Growing. The Green Things Growing. The Green Things Growing. Wala lang. Nagjo-joke lang. Hindi totoo yan. Yan. Rory Lee, hello sa iyo. Sa baby niya, especially sa DDB Logistics, mga kaibigan. Kuya Rick, Kuya TikTok, Kuya Ayin, Kuya Paul, Kuya Journey, Kuya Jong, kababaeng taong pangit na sulat mo. Kuya Gerald at sa Big Boss Raul Rodriguez, hello po. Ang pangit po na sulat ng piyado nyo. Hindi nakakatuwa. Sarap ingod-ngod sa kanang baboy na may tamtak sa ilalim. Ang harsh, di ba?
Ay, naka mga kaibigan. Namimiss ko ang dating kapanahon na mga kaibigan na kung saan, di ba, masaya kayo magjowa, di ba? Na hindi ini-status ang pagkasabi ng I love you bagkus nararamdaman ng bawat isa, no? Nakakamiss sa mga panahon mga kaibigan, di ba? Na ang salitang namimiss kita ay nararamdaman at hindi itinitweet-tweet lang. Okay, ay kino-comment sa Facebook. Nakakamiss sa mga panahon mga kaibigan na kung saan mga kabisyo, di ba? We don't need to look at somebody else's profile, di ba? To know or to get to know ano ba ang gusto at ayaw niya sa buhay, because we do some efforts, di ba? In real life to get to know that person. Ngayon hindi na, no? Pag manliligaw ka ng babae, para malaman mo yung mga likes niya, di ba? Tsaka mga hilig niya, pumunta ka sa account niya, alam mo na kagad. Hindi na mag-e-effort, madali na lang, type na lang, oh. Kaya pag binaliligaw, block nyo muna. Di ba, pa-14 ninyo. Di ba, ganun yun. Pansinin mo naman yung tweet ko. Wala akong Sige na nga, ito na nga. Sila Angeline ba ito, Ate Amy at sa lahat ng mga taga ACTC Taiwan na nakikinig ngayon. Hello po sa mga taga Taiwan. Marami bang Taiwanese dyan? Malamang bansa nila yan eh. Happy birthday sa brother ko, JP Perez ng Suminac. Sabi ni V. Perez. Yun lang. Johnson family from Australia. Sabi ni May. Nakasubaybay sila. We've got a caller. Si Ronald ng Navotas. Hello? 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 Wow, ang sigla. Nag-vitamins. Sino to? Ronald po. Ronald! Hoy! Uy. Ano ba yan? Hindi kinakausap, hindi sumasagot. Taga Navotas. Walang nagtatanong. Sabi ko lang, hello lang muna. Hello. Ayan, okay, Ronald. Ilan taon ka na? 33. Sabi ko may edad ka na eh. 33 ka na? Oo. Ay, wala na sa kalendaryo. Okay lang, sabihin ko cards ka pa naman. Pero pwede pa. Wala magsabing hindi ah. Nay, may mali siya. Iyo. Ronald! Oo. Anong ginagawa sa buhay? Wala. Dito. Trabaho. May trabaho. Anong trabaho mo? Ganun pa rin. Yun ang nag-ano ng ilaw. Kakabit sa kalsada. Sagutin mo kasi hindi naman kita kilala para hulaan ko ano yung diba? Sorry. Bakit pinsan ba kita? Diba para pag sinagot mo ako ng ganun pa rin, alam ko yung sagot talaga nun? Ako yung caller mo dati. Brad, hindi kita maalala. Buta na kung ex kita. Ay, sorry. Ex ko hindi ko maalala. Ikaw pa kaya. Ano ka ba? Diba? Wala akong maalala. Bakit naging tayo na ba? Baka ngayon pa lang. Uy, sige na nga. Okay na yan. At least may yan. This is the moment. My final test. Nag-echo lang. Ronald! Po. Ayan. Hindi kita maalala ba? Sa na. So, pag tinanong ko, sagutin mo nila na parang first time mo tanungin, ha? Okay. Alam mo naman paano yung nagkakaedad tapos gaganyan-ganyan ka pa. Kailan ko ulit tumawag? Noong 23? Ay, Brad, sorry. I cannot go on with this kasi bawal. Dapat 6 days ang makali. Okay. Next time na lang, ha? Huy! Bakit naman? Kasi nga dapat 60 days. Nakatawag mo lang eh. Give chance to others. Merry Christmas, Papa. Ganun ba yun? May rules tayo. Pag hindi ko sinunod yun, di parang tanga ako kung nagbigay ng rule. Pero ihahag na lang kita na maigpit pa nagkita tayo. Yung hindi ka makahinga. Ganun? Saan ba susunod mong destination sa Paddy's Point? Naku, baka puntahan mo ako. Yung nga. Gusto mo talaga mamunta? Kung sakasakali lang. Kung malapit-lapit ba sa amin eh? Ay, wala. Walang malapit-lapit sa inyo ngayon. Sabi niyan ako, tapos Las Piñas ngayong weekend. Anyway, Papa, salamat sa pagtatry, ha? Okay. Salamat, bye. Mga kaibigan, 6 days po, ha? Bago pwedeng tumawag ulit. O kaya 60 years, ganun. Ay, naka. Pamelawan, igalaw ang katawan, Pamela to. Ano sunod doon? Ano na?
Kumimbot ng ganito. Pamela Triaba, kumimbot ng ganire. Nirarhyme ko lang. Bye-bye na. Para sa ating unang para kay Ronald. Alis ka na. Sa linggo, mga kaibigan, puntahan niyo ako sa Paddy's Point. Sa book signing ko po sa SM North EDSA, mga kaibigan. Hi naka, mga kaibigan. Have you heard of the Cherry Mobile Alpha Series? Mga kaibigan, partner mo, perfect yung partnership, mga kaibigan, na parang bagong partnership lang. Cherry Mobile at Microsoft. Diba? Yun yung mga partnership na nakaka-amaze at nakakabuhay ng pag-asa. Diba? Ang bagong partnership, mga kaibigan, ng Cherry Mobile at ng Microsoft. Nagtulungan sila para mabigyan ng chance ang mga kabisyo natin magkaroon ng Windows device, as in Windows Windows mga tablet at laptop sa halagang 7,999 pesos lamang. Meron ka ng Cherry Mobile Alpha Play na pwede mong gamitin din sa paglalaro, pati na rin sa paggawa ng homework at trabaho gamit ang Microsoft Office 365 or kahit anong Windows compatible application na gusto mo. Dagdag ka lang ng 5,000, pwede ka nang mag Cherry Mobile Alpha Morph, mga kaibigan, na may kasamang keyboard cover para mas madali kang mag-work at mag-play or work at play. Bukod dyan, meron ding Windows Phone ng Cherry Mobile, mga kaibigan, ng 4-inch Alpha style na pinakamurang Windows Phone sa buong mundo sa halagang 2,999 at Alpha Lux, mga kaibigan, 5-inch HD quad-core phone na may sulit na halagang 4,999. Available po yan sa lahat ng Cherry Mobile stores, kiosk at dealers nationwide. And to know more about products, deals, and events of Cherry Mobile, you can go to www.cherrymobile.com.ph or like Facebook fan page at facebook.com/Cherry Mobile, or you can follow Twitter and Instagram by typing and searching for at Cherry Mobile PH. Click tayo! Chub! Sa Cherry Mobile. Ito lang sound effects Ay nako, kanina na may balita rin naman tanggap mula Cherry Mobile, mga kaibigan, na ako po at ang tambalan ay magiging may kaugnayan sa pagbubukas nila ng maraming at mga susunod nilang mga concept stores. Ayan, sa kaya magdedecot ako ng telepono sa opening. Ako baka hindi tuloy. Kasi ang ganda-ganda ng Cherry Mobile. Pero hingin ko na lang. Ay nako. Si Annalyn na nasa kabilang line. Hello? Hello po. Good evening. Good evening. Hello, Papa Jack. Naniniwala ka ba, Annalyn? Ano po? To conserve water, shower together? Oh my goodness. Shower together talaga. Tinatanong ko lang kung naniniwala ka din sa gawin mo. Naman. Naniniwala ka ba sa kasabihan ni Christopher? Ha? Every drop counts, diba? Sabagay. Naniniwala ka ba sa kasabihan ni Christopher? Ano yun? Na ang dalagang balbon, mahilig, sobrang hilig sa ibon. Paano yun? Balbon ako. Parang hindi yata ako maniniwala. Pwede sabihin mo, hindi ako naniniwala. Ano ba to? Ay, ganun ba? O sige, hindi ako maniniwala. Nagipintahan ka ba? Tinatanong ko kung naniniwala. Ay, guilty. Ayun. You are Annalyn from Quezon City. Anong part ng QC, ma'am? Sa may heart center. Ay, masipag, matahimik, street. Ay, hindi. Heart dito center. Banda sa sa likod ng DENR, may mga bahayan dito sa Ma'am, pakipatay po yung ventilador. 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 Pakipatay po yung ventilador. Pinatay na po. Sige po. Sorry. Ayan. Sige. Ano pong trabaho ni Annalyn? Sa ngayon, wala eh. Nag-resign ako pero sa call center ako before. Nag-resign. Sinibaka ka mo. Ganun. Inunahan mo lang yung termination. Oo nga, naramdaman ko mainit yung dugo sa akin eh. Charot. Hindi naman. Ba't ka nag-resign? Gusto na lang talaga yun. Kasi dahil sa problemang pinagdadaanan ko ngayon, nagsasuffer kasi yung performance ko sa trabaho. Yun nga, kaya nga nag-resign ka kasi nagsuffer na yung performance. Di na maganda, malapit ka ng sibakin.
Ganun ba yun? Naramdaman mo na ako, nagsuffer na ako. Pangit na yung ano ko. Anong tawag doon? Yung Attendance. may tawag kayo doon yung ano yun? Dependability, attendance. Hindi may tawag kayo doon sa call center. In sa amin attendance, tsaka yung dependability, yun yung term na ginagamit namin Tawag doon? Ano ba? Yung performance sa call center. Kung maisip po yun. Attendance kasi nagkakaproblema ako. Kaya, Hindi, assessment. inano ko na lang. Ano ka, engineer? Ganun. Kinakabahan ako, my God. Kaya mo na nga, nahihirapan na. Ha? Oo nga Scorecard na basketball? Oh, Richard. Oh my God. Walang ganon. Huwag ka nag-i-invento ng scorecard na to. Scorecard. Hindi, may scorecard naman talaga. Pero yung total ng sa lahat-lahat. Walang ganon. Walang scorecard. Hindi ito badminton. Dami kong Hindi issue. ako makapaniwalang kausap na kita. Paniwala ka na guni-guni ako. Ganun. Sige. Annalyn, are you married? Married. Actually, married na ako. Are you happily married? Happily married naman for the past 8 years. Simula lang nitong mga nakaraang taon, medyo on the rocks yung relationship. Yun nga yung ano ko sa'yo. First 8 years yung happily ka? Oo. Kahit naman ngayon, masaya naman kaso medyo struggling lang. Bakit? Kasi ganito yun. Simula kasi nung namatay yung binan ko, parang nagbago yung husband ko. Hindi ko alam kung part ba yun ng pagluluksa niya o part ba yun na hindi pa niya matanggap yung sitwasyon. Kaya parang ako yung sumasalo ng lahat. Hindi ko maintindihan nga kung tama pa ba yung ginagawa kong approach sa kanya. Yung way ng pag-intindi ko, tama pa ba? Kasi nagsasuffer na din yung sarili kong kaligayahan saka yung respeto ko sa sarili ko bilang babae. Yun. Kasi actually, member kasi ng Philippine Army yung husband ko. So, technically, hindi kami talaga lagi magkasama. And simula nung mamatay yung biyanan ko, parang naging cold siya sa akin na hindi ko alam na para siyang nagre-rebelde. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang naging cause of death ng biyanan niyo? Cancer. Okay. Cancer. Okay. Kailan po siya nawala? Last December nung last year. 2013. Oo. So malapit na mag 1 year pala. Okay. Malapit na mag 1 year. So para sa iyo bilang asawa, sobrang evident na nagbago yung kanyang demeanor o yung attitude niya nung nawala yung kanyang dad, parang gano'n. Mother niya. Sorry po, mother. Okay. Can you tell me is specifically ano yung nagbago? Parang how different it is now as compared noon? Ano po yung eksaktong direktang halimbawa mo sa akin? Tawag dito? Kung sa yung dati kasi talagang routine na ng buhay namin yung pagte-text. Simula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Detailed yan na kumain ka na ba? Ganito ang ginagawa mo? Ganun. Simula nun, parang kung hindi ko pa siya ite-text, hindi niya pa maiisip na replyan ako or makakailang send pa ako ng same copy ng text bago siya magre-reply. Tapos pagtatawagan ko naman siya para wala siyang excuse na hindi ko na-receive or parang mainit naman yung ulo niya na hindi rin naman siya makatagal na kausap ako. Dumating doon sa point na meron na ako mga natutuklasan na parang naglilibang na siya sa ibang paraan. Alam mo na, temptation. Ganon. Hindi ko po babae. Alam. Babae. Kasi ako naglilibang po sa ibang paraan pero aso, ganon. Sorry. Hindi ko alam. Yun, parang babae. Pero hindi naman ako nababother na papalitan niya ako or meron akong kahati. Ang sa akin lang, ramdam ko naman na gusto niyang maglibang sa ibang paraan
hindi ko maintindihan bakit hindi niya ma-appreciate na nandito naman ako, naiintindihan ko naman siya. Bakit kailangang nasasaktan ako sa paraan na parang gusto niyang takasan yung sitwasyon na imbis na tanggapin, parang lalong lumalala kasi pati yung marriage namin nagsasuffer. Papa Jack, ang gusto ko lang i-consult sa'yo kung yung bang way ko ng support sa pinagdadaan niya na tama pa ba? Kasi parang nakakabastos naman na yata na, uy, nasasaktan din ako, hindi lang ikaw ang namatayan. Diba? Nasasaktan din ako sa ginagawa mo. Bakit ganun? Hindi ko na... Ilan na po anak niyo, ma'am? Actually, isa pa lang. Yun nga Bakit may actually? Ano no? Bakit may actually? Hindi, wala. Sorry. Na lumilipad kasi yung isip ko, kaya yung choice of words ko medyo... Kasi pag actually parang na-misplace yung isa, tapos nakita. Isa pa lang baby namin yan. Medyo nagsasuffer na din yung pagiging tatay niya. Although, financially, okay naman dahil ako naman humahawak ng ATM niya. Yung morally, emotionally, ang hirap. Nahihirapan ako. Alam mo, dumating nga yung point na para lang makausap ko siya ng personal. Pumunta ako sa destino niya. Umalis ako dito ng alas 12 ng gabi. Dumating ako doon ng alas 6 ng umaga. Hindi niya ako kinausap. Pinauwi niya ako. Umuwi ka doon, nag-iiskandalo ka lang dito. Baka ako nag-iiskandalo. Kakausapin ko lang naman siya para mag-usap lang naman kami. Teka lang, alam mo. Okay. Pagpunta ka sa kampo? Oo, para lang mag-usap kami. Saan po ba yung kampo? Hindi ako... Norte o mga halata pag sinabi ko North or South? North. Okay. Mga Tarlac, ganon? Malayo pa. Mga part ng ganon. Mga bandang La Union. Mga halata kasi hindi masyado na malayo yun. Masyado ito lang. Sa North part. Mga halata kasi. North Park, restaurant yan sa Makati North Park. Ayun, ganun. Tapos pinauwi na lang ako, hindi niya ako kinausap. May ka doon. Okay, ganda. Let's try to probe, ano? Annalyn, ano ang scenario before you decided napuntahan siya nung specific na pagkakataon na yan? 3 days niya na akong hindi niya ako nire-replyan. Okay. Tapos tinatawagan ko siya, ayaw niya ang kausapin. So bakit hindi ka niya nire-replyan? Pa sa kanya. Gaano katagal na yung mom niya na nawala nung time na yun? Ay, mga recent, ito na lang hanggang ngayon. Ay, nung time na pinuntahan ko siya, siguro mga 4 months, ganun. 4 months nang wala yung binan ko. Nung time na yun. Is he the only son? Ano no? Is he the only son? Ay, hindi. Siya yung panganay, pero 3 sila magkakapatid. Okay. Pero ulila na sila, kasi patay na rin yung father nila. Okay. Ilan taon na siya? 31. 31. Ilan taon naman kapatid niya? 19 at saka 21. Okay. Siya pa rin in charge sa kanila? Yes, pero hindi rin okay yung relationship niya sa mga kapatid niya. Bakit? Kasi, tawag dito, parang, ba? Meron kasing, pareho na kasi may pamilya yon kahit na bata pa sila. So, yung time na nagkasakit ng binan ko, yung naiwan na maliit na property ng binan ko, na isanla. So, kami yung tumubos. So, yung part na yon na parang feeling ng mga kapatid niya na kinuha na lahat ng kuya nila, yung iniwan ng mama nila. Wala namang problema kung tinubos lang naman namin yun para naman hindi mga masayang, diba? Para hindi lang naman mapunta sa wala yung pinundan ng binan ko. Parang minasama nila. Tapos doon na nag-umpisa nang mga salita-salitaan na nagkasakitan na ng loob hanggang sa pare-pareho silang mapapride. Hindi na sila nag-usap-usap until now. Yun. When did that happen? Simula din nung mamatay yung binan ko. Okay. Kasi
yung property na yun nasanla yun while under medication yung binan ko pang support. So nung mamatay na yung binan ko, naisip ng husband ko na kaysa mapunta sa ibang tao, kukunin niya para in case na andyan pa rin naman yung sila magkakapatid eh. Meron pa rin naiwan kahit papano. Kaso misunderstanding, kulang sa communication. Yun, ganun ang nangyari. Baho Sorry. Ang hirap kasi. Yun, hindi ko maintindihan kung parang hanggang kailan ko kaya to kakayanin. Parang, uy, tama pa ba itong ginagawa ko? Or way niya na lang ba to para sabihin niya ayaw niya na? O parang, ano ba? Hindi ko alam kung sa pagmamahal, confident naman ako na mahal pa niya ako, pero hindi ko naman maintindihan. Umuwi naman siya dito every 3 months. Pero pag nagsistay siya naman dito, parang nandito yung physical na katawan niya, pero yung utak niya parang hindi naman na masyado. Ang gulo, Papa Jack. Ang katanong ko lang sa'yo, kung sabi sa kinuwento ko sa'yo, tama pa ba? Tama pa ba yung ginagawa kong pag-suporta sa kanya bilang asawa na hindi naman na niya na yata ako nakikita? Hindi naman na niya yata ako na-appreciate eh. Okay, I have a few concerns and I'll tell you. Okay lang? Ano yan? I have a few concerns, okay? Oo. Okay, first is, hindi ka makita yung connection. Di ba? Na sinasabi mo na, di ba yung attitude na nagbago is connected sa death ng kanyang mom. I don't see the connection. Or, kasi, for me, I think it's an assumption, ano? It's the impression you are getting, di ba? Na, ay, dapa! May tricycle! It's the impression that you're getting, di ba? That you're getting na baka nga dahil sa pagkawala ng mom niya, di ba? Hindi ko alam kung yun talaga yon or assumption mo lang, ate, o gusto mo lang papaniwalain ang sarili mo, di ba, na may connection sa pagkawala ng mom niya, or talagang yun ang katotohanan. I don't see, ate, the connection. And second is Annalyn. Hindi ko din alam kung ano yung suporta sinasabi mo. Wala akong nakikita-suporta eh. Kasi hold on. Kasi kung naniniwala ka, at kung paniwala ka at buong buo, di ba, sa paniniwala mo na the reason why he is acting this way, di ba, na parang cold siya palagi sa iyo, ay dahil apektado siya ng pagkawala ng mom niya, then the way you're acting tonight is very stupid. Kasi, di ba, this is something that you can, di ba, there's nothing you can do about, di ba, maliban sa tulungan siya. So, very contradicting. Sana ba talaga gusto mong gawin? Gusto ko siyang suportahan all the way hanggang huli, hanggang sa matanggap niya yung sitwasyon. Ganito kasi yun. Kaya ako lang naman, kaya ako nasabi. Okay. Annalyn, kung gusto mo siyang suportahan all the way, di ba, then why, di ba, why do you sound tonight as if you are complaining? This is impatience, actually. Sa bagay. Pero ano kasi, ganito kasi yan, yung pagsabi mo na parang assumption ko lang na ganun. Kasi one time nag-usap kami na lasing siya, tapos doon lumabas sa bibig niya na ay lang naman sa ilong lumabas yan. Lumabas sa bibig niya na hindi kita kailangan, hindi ko kayo kailangan, kahit mawala kayong lahat, wala akong pakialam, mabubuhay akong mag-isa. So gusto mo, ate, na i-base yung impression mo sa kanya sa kung anong sinabi niya na nakainom siya? Hindi naman. Hindi naman sa ganun. Parang tumatak lang kasi sa akin na, uy, ganun ba? Ganun ba? Kahit okay lang pala, kahit mawala ako. Hindi nakainom siya nun eh, di ba? I mean, ganito, I don't know your husband. That's the truth, alright? I don't know him as a person. I don't know if you're telling the truth. I don't know if you've been very supportive sa pinagdadaanan niya. Wala akong alam sa bagay na yan. Tama?
Diba? There are few things na mali. Unang-una, huwag mo sabihin na okay lang naman sa akin na maglibang siya sa ibang paraan at confident ako na hindi niya ako iiwanan. That's wrong. Huwag mo i-tolerate yan. Okay? Because ang lalaki, nag-uumpisa sa patikim-tikim yan, tapos eventually, ate, lumalamon na yan, ha? Oo. And ugaling lalaki yan. Sorry, I'm a guy. I should not be saying this, pero magkaibigan tayo ngayong gabi and I wanna be honest sa iyo. Ate. Pangalawa, ganito, hindi ko makita yung point, di ba, na nagpunta ka sa kampo nila at ang sabi niya sa'yo, huwag kang mag-iskandalo dito kung wala ka namang ginagawa. I really guess, I think, nung time na yon, di ba, hindi tama yung ginawang pumuntaran. Pero, nauunawaan kita. On the other hand, kasi asawa ka and you wanted to talk to him. If you believe so much, Annalyn, na yung kanyang attitude, yung pagbabago na kanyang attitude, di ba, is because nawala yung mom niya, di ba, then, the way you're acting tonight, ay hindi nakakatulong sa kanya. Kasi kasi tawag dito, parang gusto ko lang naman ma-enlighten na, o sige lang, itutuloy ko lang tong ginagawa ko kahit na. At kasi ano ba ang krimen niya sa'yo? Ano ba ang pagkakamaling ginawa niya? Di ba? Masakit kasi siya magsalita. Alam mo yun yung mga salitang binibitawan niya. Sinabihan ka niyang chubby, masakit talaga yan. Magbabae sinabihan niya. Huwag niyong sabihan ng chubby ang babae, kahit alam niyo, masakit. Ano yung masakit na sinabi niya? Iyon yung mga gano'n na hindi kita kailangan sa buhay ko, mga gano'n. Pero lasing siya noon. Oo, lasing, minsan hindi. So Annalyn, gusto mo ba na yan ang maging basihan na kung paano mo siya itatrato o tatratuhin, ate? Sa ilang pagkakataon na saktan kanya at hindi mo makikita kung paano kanya naalagaan at naging asawang mabuti siya sa iyo sa nakalipas na ilang taon? Naiyak ako. Kasi, because tonight, ate, if I look at, di ba, if I'm going to read between the lines, ate, sa kanong kunuwento mo sa akin, di ba, ano lang ba krimen niya, hindi nag-reply? Wala sa mood kasi, di ba, hindi nag-reply, wala sa mood kasi namatayan ng nanay, hindi makausap. Ano bang ginawa niya sa'yo? Well, ate, mabuti sana kung ang tinawag mo di Papa Jack, yung asawa ko may nagpupunta ng beer house, doon kampi tayo, pero hindi mo concern yun eh. Hindi kita mag-gets. Adik ka ba? Ha? Malapit na. Sabihin mo lang kung adik ka, dadalhin ka sa plaza. Ikagapos kita ron, tapos papakagatan ko na lang ka mga nesma. Yung pino. So itutuloy ko na lang yung pagpasensyahan na lang siya. Ganun. Bakit? May baka bang gustong gawin? Hindi, wala. Parang gusto ko lang kasi iparamdam sa kanya na pwede sa ginagawa niya, pwede din kaming mawala ng anak niya sa kanya. Dahil di nag-reply ng 3 days? Naknantokon hindi naman. Yun yun natin. Halimbawa tonight, atinoyo ako. Tapos niwala ka sa akin. Ang naging payo ko sa'yo, eto ha. Kuhanan mo na yan, tapos naghiwalay talaga kayo. Kasi di ba, ang tanong mo sa akin can be answered by yes or no, di ba? Halimbawa, tinoyo ako, halimbawa, tanga akong magpayo. Sinabi ko, huwag mo nang pansinin yan, maghiwalay na kayo, hindi nag-reply ng 3 days. At naghiwalay kayo. Tapos after a while, pag nagkakwentuhan na, nagkatanungan, at tinanong ko, Annalyn, ba't kaya naghiwalay? Anong sagot mo? Hindi nag-reply ng 3 days, eh, gano'n? Mag-isip ka nga, di ba? Mag-isip ka nga. Ha? Kau. Dito minsan kasi kapag nasasaktan ka na din ng parang nakakatanga, nakakaliit ng utak, nakakaliit ng pangunawa, parang pero kung sa bagay kaya nga kami nagpakasal through thick and thin, di ba? Sa hirap at ginahawa. So bakit ko nga naman siya pababayaan sa sitwasyon na kung kailan kailangan niya. Wag nga tayo mag-usap na parang ate, na parang ang laki-laki ng kasalanan niya. Kasi kung ang paniwala ka at kwento mo sa akin ngayong gabi, na kaya siya ganyan ay dahil nawalan siya ng nanay, 'di ba? At dinadamdam niya at dala-dala niya hanggang ngayon 'yon. Ako nauunawaan ko siya. Kung kwento mo to ate, sa'yo galing to. Diba? Although hindi ko makita yung connection, pero kung paniwala ka, bakit di mo maintindihan? Kasi kamo kanina, bakit siya lang ba namatayan? Ando na tayo, ate, salamat naman, di ba? I commend you, di ba, for at least treating his mom, your own mom. Tama yan. Pero wag mo kaliligtaan, ate, kahit tinuring mong nanay yon, na kung paano niya tinuring na nanay yon, siya pa rin yung turing na anak at siya yung talagang nasaktan. Tama, mali? Tama. O, di ba? So kung may pinagdadaanan siya, ba't ganyan ka?
Diba na parang may duda ka pa kung tutuloy ko ba siya suportahan? Sa ano? Na magluksa? Para kang tanga. Diba? So gusto mo magtanungan tayo ngayong gabi ate kung tutuloy mong suportahan yung asawa mo kasi nagluluksa siya? Sige nga, may ibang sagot ka ba? Wala. O, tinan mo. Support lang talaga until the end. Sasaktan kasi ako sa mga style niya ngayon. Baka may regla ka lang kaya ganyan kang emotional ka ngayon. May dalaw ka ba Sana ngayon? bukas okay na. Wala, tapos na. Ay, ano ba Tapos yan? na. Sinabi talaga. Tapos na, hindi ko pa laban yung panty alam ko. mo na, honest na eh. Sorry ate kung harsh ako sa pagpapayo sa'yo. Pero Hindi okay lang kasi yun talaga yung kailangan ko. okay naman Alam mo, kasi hindi yung ko ano kasi sinishare sa parents ko dahil ayoko kasi mai-involve yung pamilya ko sa problema namin mag-asawa. Ayoko naman din magdetalye sa mga kaibigan ko dahil this is ayoko na mga Annalyn, this is the perfect opportunity for you to show him, ate, that you are there. And this is it. Diba? Life is giving you the chance to be there for him. Anong ginagawa mo? Tutuloy ko ba? Nagdududa ka, ate. Oh. Diba? Hindi kasi nung bago ako tumawag, iniisip ko talaga, sabi ko, ano kaya kung ako naman yung hindi niya makontak? Ako naman yung hindi mag-reply. Ako naman yung out of coverage area yung phone. Life and love is never a competition. Because if you, ate, are motivated to win over your partner, you end up losing your partner. Do not compete. You're the confident. You're the supporter. Diba? You represent the entire crowd. Ate, you're the biggest fan. Do not be a part of the crowd. When you are with someone, mga kaibigan, never be a part of the crowd. Be a fan. A diehard fan. And right now, you're being stupid. Kumikitid na nga yung pag-unawa ko. Ganyan yata, ate, pag tumataba. Aray ko. Kasi ako kumikitid na rin lately. Kasi naman itong asawa ko, walang ibang ginawa na magayang kumain ng madaling araw kasi. So, di ako pala baka buntis, baka naglilihi na. Oo nga, delayed nga ako eh. Uy, dadami na ang lahi ni Papa Jack. Dadami Wow, na kumakalangi, parang tuta ako Tsura niya ito. Gwapo mo naman kaya okay lang dumami. Alam mo ate, ang totoo niya ate, kung papakinggan mo yung kwento, malalayo ng topic mo. Di ba? Hindi kasi. Di ba? Hindi ko maintindihan kung ano yung supportahan ko ba siya. Pagbabalik ang kwento mo, ano bang support ang binigay mo? Wala naman. Uy, ang dami na kaya. Iba yung binibilang. Iba yung sinuportahan mo siya, sa inintindi mo siya, magkaiba yun. Hindi, I mean, sa bagay, tama, yung choice of word na ginamit ko na supportan, yung tama pala. Yes, mali siya. Ako yun, tama ko. Iniintindi ko siya until now. Kahit na nasasaktan ako sa way na ginagawa niya. Ganito, I want you to think about this, okay? Okay. Ako, Annalyn, I really believe this is not the biggest problem that you guys can encounter. Agree? Agree. Okay. Very minor ito. This is a minute, but this is very minute when it comes to... Wow, a minute? Marami ang napanganga. Ano yung minute? Hindi ko paliwanag basta. Diba ate, very minute itong problem na ito, diba, as compared sa mga pwede pang dumating na problema sa iyo. Sa inyong dalawa, tama? Oo. O paano na pag malaking problema dumating, ate? Ano pang i-arte mo? Ngayon pala, ang liit-liit na problema, ganyan ka na. Maarte ka. Diba? Na imbis na intindihin mo siya, kung talagang alam mo kung bakit siya nagkakaganon, ate, hindi sumasabay ka. Maganda yan, manalo ka sana. Kasi ate, kung ang bungad mo sa akin, Papa Jack, nagbiraw siya. Tama ba na pag malungkot siya, magbiraw siya? Magkakampi tayo. Pero kamo, okay lang sa'yo yun eh. Di wala akong pakialam. Ay, hindi. Wala akong sinabing okay lang sa akin yun. Hindi, ang sa akin lang naman. Confident ako na hindi niya ako pagpapalit. Ate, sinabi mo, okay lang naman na maglibang siya sa ganung paraan. Ikaw nagsabi niya, that was your word. Gusto mo i-reply natin? Hindi. Hindi okay sa akin yung lumalabas sa yung nagbibirha siya, pero confident ako na hindi naman niya ako iiwanan ipagpapalit. Parang yung paraan niya na yun,
Sasaktan ako doon. Yun nga yung isang nagsisinter na yun, loob ko. dyan, kampi tayo dyan, ate. Mali talaga yun. Kahit malungkot ka, hindi dapat tumanap ka ng saya sa ibang kandungan. Hindi yan. Kasi pag pumayag ako dyan, ang daming malulungkot na lalaki mamaya. Diba? Oo, diba? Nalulungkot ako gusto ng ibang kandungan. Gago ka. Yun nga yung point ko na parang hindi naman yata makatarungan yung ginagawa niya na dahil lang ba malungkot ka. Yan, tama ka dyan. Oo. Diba? Kung yan ang Dito bungad mo, ako, ate, kung yan ang bungad mo sa akin, naku, kampi tayo. Hindi eh. You made it, son. You were okay. Ang problema mo, hindi siya nag-reply ng 3 days. Tsaka huwag ka susugod sa kampo, ate, ha? Kahit hindi na talaga uulitin yun. Kasi mali yun, ha? First, sundalo yung asawa mo, ate, kakantyawan yun, sira ka ba? Yun nga eh. Kakantyawan yun. Pero napaka-polite ko naman dumating doon na hindi naman ako nagpa-obvious. Pero pagka mag-iskandalo dito, umuwi ka na. Parang nagsakubaw lang ako naggaling ha. Alam mo naman ate kung ano meron sa, di ba pag ganyan ng trabaho ate, iba yung yung pride ng lalaki sa ganyan. Yung ang hindi sundalo, ma-pride, yung pa kaya, di ba? Pero ang daming sundalo mabait. Actually, mas kalmado sila. Ha? Yung husband ko naman bago naman mangyari to, wala talaga akong masasabi sa kanya. Mabait naman talaga siya. Kaya lang ba siya uwi ate? Sa birthday ko, uwi siya. Pagkadating niya, sabihin mo sa kanya ganito, ha? Ang tawagan niyo? Mahal. Sabihin mo sa kanya. Gaya lang. Sabi mo, mahal. Naniniwala ka ba na pag sundalo ka, dapat putok ng putok ka, tsang sulok? Ganon, sige nga, prove it, ganon, ha? Sige. Mag-play ka ng In the jungle, the lions live tonight. Bawe, bawe. In the jungle, the lions live tonight. Grabe, alam mo, Papa Jack, totoo pala pagkausap ka, nakakalait ng pakiramdam. Nung bago ko tumawag sa'yo, parang iiyak na ako. Tapos nung ang light lang pala ng feeling. Ganun naman natin, especially babae. Gawain nyo ito magdrama. Magpalaki ng issue, gawain nyo ito. Minsan ang issue lang naman, nabalihan kayo na tutubo naman, iyak kayo ng iyak. Totoo, di ba? At okay, don't feel bad about it kasi party ng pagkatao nyo yan. Diba? Kasama sa minahal namin yan. Kaartehan. Diba? O tama, diba? O, right on, ate. I wanna take your words, ate, as an example. Sabi mo, kaartehan, tama? O, yan ang balato sa inyo ng buhay. Mayroon kayo lisensyang umarte. Ngayon, lalaki, ang binigay sa amin ng tadhana ay kayabangan. Irespeto nyo rin yung kayabangan namin. Masablado kami mga pagkakataon, irespeto nyo kasi yan ang binigay sa amin ng buhay eh. Sa inyo ka-arte yan, quits tayo. Diba? Oh, tama? Wag kang maging mas mayabang sa amin. Amin yung kayabangan. At hindi kami pwede maging mas maarte sa'yo. Inyo yan. Gets ba? Gets na gets. Tsaka normal yan, magiging iyak, diba? Pangit naman pag nag-away kayo, lalaki umiiyak, di parang tanga kami. Oo. Share ko lang natawa nga ako nung dati. Wag mo na i-share, okay na kami. Ganon. Sungit. May regla ako eh. May regla? Baka ikaw may regla, Papa Jack. Wala na. Delayed niya ako 2 months. Hindi kasi nag-away kami dati. Emote na ako. Kulang na kumuha ako ng blade maglaslas. Biglang nag-text, ano gawa mo? Diyos ko, wala lang pala sa kanya. Emote na ako. Di ba yan yun eh? Ganyan yun eh. Baka madrama ka lang eh. Hindi naman siguro. Masakit lang talaga siya magsalita. Sorry ate pero di ba yung masasakit na mga salita, normal sa magjowa yun eh. Diba? A person, mga kaibigan, you will know if a person, mga kaibigan, is meant to be with you at least. Diba? If that person has the ability to bring out the best and the beast in you. Diba? If you are that person, Annalyn, you are able to bring out the best and the beast in him. Hindi ibig sabihin, ikaw yung babaeng nangunguna sa buhay niya. Yung mga masakit na salita, huwag niyong bilangin niya. Kasi kung magkasama kayo buong buhay, uncountable yan, dami yan. Diba? Your partner will always have the, ate, will always offend you. Sinadya man o hindi. Anong pangalan ni Mister? First name lang.
Michael. Michael, mag-sorry ka ngayon. Tapos mag-I love, maglambing ka na. Kamo, magbubunot ka na. Mag-asawa naman kayo, di ba? Salubungin mo na walang palda, oh. Mag-asawa kayo di ba? Ang pakialam namin. Parte ng mag-asawa niyo yan. Tandaan mo to, Annalyn, bago mo sabihin yan, ha? Tandaan mo to, you always have to instill, di ba, sa utak mo. At lagi mong tandaan, bitin mo sa utak mo to palagyan. Di ba? That your charm will work best to your advantage. Tandaan mo yan, ha? Ate, nakakalimutan nyo na ba na yung ganda nyo ang pangunahing weapon ninyo? Use that to your advantage, ate. Ang lalaki, pwede mo utusan yan, ate, ng hindi niyayabangan. Lalambingin mo yan. Utu kami, utuin nyo lang kami. Di ba? Subukan mong ate, subukan mong utusan niya na naka-duck face ka, tapos naka-plunging neckline ka sa kwarto kung di sumunod yan. I mean, di ba? Mag-asawa kayo, that's your weapon, come on. Di ba? Oo naman, Diyos ko naman, lahat ng pang-aakit na nga eh. Subukan mong lagyan ng ng... Dalag. Yung pagkain para masarap. Grabe. Bakit dalag? Anong kategory to? Bakit may dalag? Bakit may dalag? Paliwanag nyo. Ewan ko ba sa'yo kung saan mo nakukuha yung dalag na yan? Okay, Tita G. Si Tita G talaga yung dyan. Kaya nga eh. Nandiyan pala siya. Kasi ngayon dalag niya. Palusot.com ka talaga, Papa Jack eh. Sa ibang istasyon yan Salamat sa banggit ha. Ay, meron ba nun? Akala ko lang yun, okray. Siyempre, ginaya nila. Ganun ba? Tumigil ka na. Hindi ako updated. Tumigil ka na. Ay, nako. Ano pangalan? Michael. Anong team song nyo? Hindi kita pwedeng all of me na lang. Kasi Badoodles kasi yung dati. Dati kasi yung kanta nung yung hindi ko alam yung title, Oras na naman ng ating paglayo. Yun. Ayun, Mamimiss Kita. Ba yun? Father and Son. Oo, kasi tuwing hatid ko siya sa terminal ng bus, ine-emote ko pag sakay ko. Maganda ito yung kanta ni Ogie. Ha? Kanta ni Ogie. Ano yun? Ogie, liw ko! Di yun. Ay, sorry. Kantang may Ogie pala. Miss na miss kita. Ganun ba? Patola. Okay. Okay. Game. Mahal. Pasensya ka na, ha? Minsan kumikitid yung isip ko sa sitwasyon. Walang kasi... Pero tandaan mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya mo humingi ng pasensya. Annalyn, nauubos din ng pasensya ko. Ano ba yun? Nauubos ang pasensya ko, tandaan mo. Ingungod-ngod kita. Saka na yung baboy. May tamtak sa bottom. Bottom? Patuloy mo na, Gabe. Sige. Mahal. Ate, nakatakin ka ba ngayon? Huh? Nakatakin ka ba ngayon? Hindi. Takin. Kasi yung bagay nga kay Tita G yung takin. Oo nga. Konti lang ang nakita kong tao na binabagay ng takin, mga kaibigan. Totoo yan, ha? Hindi lahat kayang magdala ng takin. Nagtatakin ka ba, te? Oo. Pagka low-waisting pants. Pagka depende sa blouse. Low-waist takin? O bakit? Ang pangit kaya mag-tuck-in ng naka-high waist. Ewan ko sa'yo kung saan nakatira. Low-waist takin, hindi. Low-waist na naman talaga pintakin na yung mga mid-waist na ano. Hindi naman yan. Na high waist. Game na? Huwag ako nabiguan sa'yo at nabunuhan sa loob. Magre-rent ako ng pangalawang sa loob. Maganda ba ang rent? Sige na, dila mo na. Okay. Mahal, pasensya ka na kung pinapatulan ko yung mga bawat salita mo kasi sa totoo lang masakit naman talaga. Pero dapat ko lang talagang
intindihin lahat ng pinagdadaanan mo sa ngayon. At alam ko, eventually, malalagpasan din natin lahat ng to. Nandito lang ako, nandito kami ng anak mo. Hindi kami mawawala sa'yo, tandaan mo yan. Hindi lang ito yung pagdadaanan nating dalawa. Hello, dogs! Kahit na ano pang mangyari, pagdaanan natin, hanggat kakayanin ko, nandito lang ako. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Sana maging okay na ang lahat. Yun lang, Papa Jack. Alam mo to? Alam mo tong kanta? Yes, batang 90s. Ganda nito. Hello, dogs! Anong chorus nito, ate? Ano po? Anong chorus nito? Ano ba yun? Ano ba yun? Nakalimutan ko. Ang paglimot sa mga nagdaan. Maski magandang kantahan. Ang gaganda kaya ng mga kanta dati. Ito na. Sayang gonna iwaki, my one and only, all I need. Alam mo yan? Yung English version. Oo naman yung Japanese version. Japanese ba yun? Kasi noon, di ba, uso Japayuki. Kaya mga, hindi na Japanese nila yung mga... Maka-Japayuki naman to. Sorry naman. Anyway, ate, I don't really think you have a serious problem, ate. I think wala lang ito. Diba? There will be worse problems sa atin na pagdadaanan and dapat wala lang. These are the kinds of problem na pwede mo lang i-brush off, ate. Siguro nga masyado lang ako naging emotional. OA ka lang. OA. Pero yun naman talaga kailangan niya maging ganyan kasi yan ang balance ng malalaki. Oo. Yung sensitibo kayo na baka lumala pa, di ba? O sa mga sa anak niyo, anong gusto mo sabihin? Nako baby, ikaw ang nagbabind sa amin ng daddy mo. Binder pala siya. Mahal na mahal ka talaga namin. Lahat ng pinagdadaanan namin ng daddy mo, isang ngiti mo lang. Tanggal lahat ng lungkot ko. Kanta yan, ha? Kamukha pa naman ng husband ko yung baby ko. Kaya pag nakikita ko siya, minsan papaluwa na lang ako. Na ang aking uhaw. Huwag ka lamang tatawa. Baka ako'y malunod na. Oh babe, ako ay talagang patay sa'yo. Yan, sa true love mo ako'y ang sarap doon? Maghihimlay? Nahihimlay. At mama dededs ka na? Dead na dead. Salamat sa pagtawag, ate. Salamat. I know that you're confused, ate, but next time, sana ito yung moral lesson natin, Qualify your problems. Mga kaibigan, please do this, ha? Kahit sa pang-araw-araw na buhay natin. Qualify your problems. Diba? Baka mamaya, ang init-init ng ulo mo, pero pag tinanong, ano ba iniinit ng ulo mo? Diba? Wala naman pala, para kang tanga dyan. Naget mo yung point? Diba? Yun eh, diba? Qualify your problems. Hindi siguro kaya lang din ako naging ganun dahil wala nang pali-paliwanag, basta qualify. Tama na po, okay na po eh. Huwag na po okay sumagot. Apo, tama na po. Ano nga po ulit yun? Yun nga, kasi wala nga kasi akong makausap. Wala naman akong mapagsabi. Wala akong marinig na ibang opinion. Kaya parang ang bigat-bigat. Tapos nung pinag-usapan natin, parang mag-aangan naman pala. Kung mabigat ng dibdib mo, ate, okay, masikap ng dibdib mo, luwagan mo lang yung bra mo. Diba, luwagan mo yung bra mo, tapos ano? Luwag ng dibdib mo.
Minsan pang lawlaw pa yun. Oh my God, ganun. Sobrang luwag. Ay, nako. Pag-usapan dito. Hi, dogs! Ang aso, kinagat ako ng aso namin yung kinagat ko din siya. Ganti-ganti lang. Sabi niya. Ha? Ganti-ganti lang. Sabi niya, matolat ang mga kausap ko, no? Ate, maraming salamat sa pagtawag. Maraming salamat din, Papa Jack, and more power sa show mo. Wala na kaibang team song, ate. Ano, All of Me. Ba yung kakaplay ko lang eh. Okay, ganun. Ano na lang. I Could Not Ask For More. Hayop! Yung kumanta ng kay Edwin McCain. Si Tito Edwin. Listening to the rain. Yes. Smiling just to see. Smile on your face. And these are the moments I thank God that I'm alive. Alive. Sa church namin dati. Alam ko yan. Totoo nga. Active ako dati. Little pastor ako nun eh. Totoo. Talaga? Si Brother Ron yung lagi kong kasama. Sabi dito, diyan nyari. Wala. Papa Jack, saan yung susunod na gig mo para mapanood kita ng live? Ay, hindi. Huwag kang pumunta. Ay, ganun. Ako lang yung may gig hindi nag-iimbita. This coming Saturday, sabi niya ako. Ang layo naman. So mag-a-adjust ako para sa'yo. Wala bang Mandaluyong panang dito sa Philcoa? Meron naman. Meron dito sa Philcoa. Next week, Olonga, pupunta ka. Ha? Sige. Pumayag. Cancel ko nga. Pumayag. Hindi sana pag kung malapit-lapit lang pupunta talaga. Meron yan. Antayin mo lang yung announcement, ha? Sige. Malay mo nga, dyan sa salas nyo yung next gig ko. Malay mo, bayaran niyo ako din. Grabe. Ay, nako. Buti pa si Papa Jack, parang walang problema. Ba't ganyan, no? Ba't ganyan tingin sa walang problema, no? Hindi dahil cute kami, wala kayong problema. Ganun ba? Hindi dahil katakin kami, walang problema. Problema din kami, kahit magtakin kami. Alaan nyo lang, may pinagdadaanan din kami, di ba? Pogi problem. Wala akong ganun, te. Walang ganun. Wala akong ganun. Ay, nako. Sige na, ate. Salamat. Pakorni na ng pakorni to, eh. Salamat ng marami. Bye-bye. Thank you very much, ate, for the effort. Diba? Calling the show. Bye-bye. Mga kaibigan, si Annalyn po ng QC, siya po ay 29. At, nais ko lang imbitahin ng lahat sa darating pong linggo sa SM North EDSA, mga kaibigan, for the book signing of my second book, Everything I Need to Know About Moving On, I Learned from Papa Jack. Yung book 1 ko po, Everything I Need to Know About Love, I Learned from Papa Jack, mga kaibigan. Bili po kayo kahit na panggatong nyo, basta bumili kayo. Ligay 10, di ba? Pangpatay nyo ng ipis yung isa, pangkalso nyo yung 2, di ba? Pangsiga nyo yung 4, basta bumili kayo. Ayan. Naka-FPU dito, Talo FPU kanina, but okay lang, mga kaibigan. That's okay. Di ba? Talo sa score, pero just the mere fact na nabot nila yung makalaro sa championship, di ba? That's more than enough. And congratulations to NU, mga kaibigan, ha? Sa lahat mo na magsisale na ba sa SM? Di ba? Sa mga taga-NU, congratulations po, ha, mga Bulldogs. Na Bulldogs sila, di ba? Ang NU ay Bulldogs, ang FPU Tamaraw. Tamaraw, di ba? Gusto ko pala sino ba nagpa-umpisa ng mga ganyan, di ba? Blue Eagles, di ba? Green, ang Archers. Okay. Lasal, okay. Green Archers. Kailan na ako na-educate sa diyan, mga kaibigan, kasi ako PUP-yan ako, squaw kami. Doon squaw yung school namin naglalaro eh. Di ba? Dati nagpupunta pa ako sa gym para tignan yung mga basketball player ng gagwapo. Bigitingin, bakit masama ba?
Walang pagnanasa, siyempre napapugihan. Hindi man ako yung pamacho na pag may gwapo, hindi ako nagagapuan din ako. No? Kasi gusto ko i-hug sila. Ay, nako. Okay, hello kay Sir Danny ko. Maligayang pakikinig po. Si Sir Danny ko ang aming fortune teller dito na hinulaan niya ako na magiging mayaman ako. Naglabas na ng baraha. Ay, walang baraha, wala. Paglabas ng baraha, tongits pala eh. Tongits, ang unang lesson. Huwag kang magtapon ng king, matsatsaw yan. Ay, nako mga kaibigan. Ay, magandang kanta para sa kanya. Angel na lang kaya, no? Oh, love is one big party when you're still young, but who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live it, what a pure fun. Don't be a fool, son, what about the long run? Sure, looking back, sure, it was a mention. Given her much attention. Naging Bombay na ako. She was there to my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. What up, what up? You're my angel. Pabati po, mga taga ay Comtech. Hello po. Pwede po bumili ng book mo sa ibang bansang, sa ibang branch ng National Bookstore. Pwede naman po, di ba? Book ko pa rin yun eh. Ano ba to si ate? Pwede. Pero maganda po pag, if you're attending the autograph signing on Sunday, dun yan nabili yung yung book kasi binibilang nila yan. Pag nakarami akong paninda sa darating na na linggo, magkaka-book tree ako. Di ba? Pag nagka-book tree ako, mga kaibigan, makapagawa ko na yung bubong namin. Wala pong sira yung bubong namin. Gusto ko lang pagawa. Tinatagalan ko kasi may nag-aantay po sa kanila papicture so uwi na sila. Iniinip ko lang sila. Bala ko nga mag-collar pa isa eh. Ang bubuisit sa akin itong mga to. Ay nako. Buboy Salonga, thank you daw. Ayan. Natuto sa payo mo, sa collar mo si Eva. Ginagamit niyo pa ako. Pamati naman si Lieutenant Jude Soria. Ayan, Lieutenant Jeric Miranda. Sabi dito, maligayang pakikinig po. At pag-greet po ang ano to? Uy, hello nga pala kay Carol si Carol ng Marikina. Maligayang pakikinig po. Ayan, si Benjan Binamir ang Macdo Marikina Sports Center sa lahat ng naglalaro ng volleyball sa Sports Center ng Marikina, especially kay Charles Jericho Dacles at RG Dacles. Greetings coming from Benjan. Hello Sir Benjan, maligayang pakikinig po. Lita ng kanta. Ang magiging kanta natin ay Ogie. Ay, may babati pala ako. Tapusin ko na to. Dennis, tsaka ano to? Ace ba ito? Bailon. Monina Ferrer, get well soon. Daniel Yogawin, Ana Yogi at Bell, maligayang pakikinig po. O hello nga pa sa driver ni Daniel Padilla, nakikinig daw sa atin yan. Hello po. Pinabati ko sila Gami, Miko at Owen, mga zombie ng jo.net. Pati na ang aking mga ka-riders na sila Puslet, Chester, Dave, Jer at Luigi. Bukas may pera si Charlie Bailon, ililibre daw lahat ng members ng Amansek Racing. Pinasubo po yung tao. Sabi ni Gigs Blessing ng San Macho Rizal. Mamaya na yung iba. Mamaya, para may inaantay pa kayo. Teka lang, makapagkapi lang. Tuloy nyo na lang. Ang Emerson Electric Asia, lalo na yung mga taga 8th floor CGP. Sabi ni Marjorie Lacerna. Hello po. Malapit po kami sa SM North EDSA, kaya makakapunta kami sa book signing mo po. Ayan. Uy, salamat, napunta kayo ha. Mag-aya ka naman kapitbahay mo yung walang ginagawa, ha? Para maka-attend sila, mga kaibigan. Wala na ba? Bukas ha, mga kaibigan ha.
All Day. Nandyan po ang Yes FM tsaka Love Radio sa Taguig, mga kaibigan. Sa opening po ng Budget Mart. Budget Mart! Budget Mart! Budget Mart! Magbubukas na sa Taguig. Matatagpuan ng isang branch dyan po sa Block 37, Lot 3, Barangay North Daang Hari, Bikutan, Taguig City. Budget Mart. Wala akong punchline eh. Magandang kanta. Magandang kanta. Wala naman kayo maitulong sa akin na mabisita ko dito. Alam ko na Karma Chameleon. Ang Bacler, di ba? Karma Chameleon. Ay, alam ko na, mag-iyan ko. Sandino ako, ikaw. Yan. Ikaw. Ikaw ang bigay ng may kapal. Yan, Constantino. Mamaya yun. Makapag-talk out nga. Mga kaibigan, do not touch your radio sets. I'll be with you. I'll be back. One more letter sa akin magkabalik, mga kaibigan. It's www.loveradio.com.ph. Hope you guys would like this one. Binibining yan, Constantino, mga kaibigan. Bulol ako, sorry. Huwag kayo naman, block ko kayo, ha? Block you. Na-block po